nawindang ang Pilipinas sa anunsyo ni VP Sara na hindi siya a-attend ng SONA at siya ay na-appoint ng kanyang sarili na designated survivor. Designated survivor para kung merong mangyari na atakihin yung Kongreso habang nagsa-State of the Nation address, merong isang mamumuno. Kasi alam naman natin na kapag walang presidente, vice president. Pag walang vice president, Senate president. Pag walang Senate president, speaker. Pag walang speaker, chief justice. Pero sa SONA, lahat sila naroroon. So ano mangyayari kapag lahat sila ay mapasabog habang nagsusona? At yun po yung nangyari dun sa designated survivor. Now, ang pagkakaiba sa Amerika, may batas talaga sila na merong isa na tinatalagang designated survivor. Bakit kinakailangan ng batas? Kasi nga po, pareho tayo ng law of succession sa Amerika. Pero pag namatay lahat yung 5, sa aming Chief Justice, sino magti-take over? Wala. Kaya dun sa Amerika, ang batas ay yung tinalagang designated survivor ang siya magsisilbing presidente hanggang magkaroon ng isang hinalal na presidente. Ako cute sa sinabi niya. Ayaw niyang umattend. I'm appointing myself as designated survivor kasi yung kanyang henerasyon, yung mga henerasyon ng hindi pagurang, alam niya. Alam natin, dahil walang batas, hindi siya magiging designated survivor. Kapag binangyari at siya na lang nabubuhay, siya talaga ang constitutional successor. Pero pa-cute yun, joke, at ako naman, hindi ko siniseryoso yun. Ewan ko ba kung bakit yung mga KJ dyan siniseryoso. Bakit ba hindi a-attend si Inday Sara? Well, ako po, hindi rin ako a-attend. At ito po ang kauna-unang pagkakataon na hindi ako a-attend sa 8 taon. Bilang dating miyembro ng Kongreso, may upuan kami talaga. Tradisyon po yan. Basta ikay naging miyembro ng Senado, may imbitasyon ka at meron kang upuan. Ang State of the Nation para i-summarize ng Presidente ang mga nakamit niya sa kanyang termino. At pangalawa, kung ano pa yung gagawin niya. Yung kauna-unahang State of the Nation, dahil bago lang siyang halal, binibigay niya kung ano yung kanyang blueprint, ano yung mapa niya, ano yung mga kanyang objectives at paano niya mararating yung objective na yon. So kumbaga, ito yung agenda setting. Yung pangalawang SONA niya, matapos ng 1 taon, kinakailangan meron siyang napipresentang mga achievements. At ngayong pangalawang taon na, syempre, dapat meron ng achievement. Pero ano bang estado ngayon ng Pilipinas? Napakasama. Yung sabi ng Moody's Credit Rating Agency, darling economy ang Pilipinas sa panahon ni dating Presidente Duterte. Ngayon, the worst underperforming economy in Asia. Ang ating pagkagutom, ayon sa mga survey, pinakamatindi sa kasaysayan ng Pilipinas sa panahon ni Marcos Jr. Ang piso, pinakamahina sa kasaysayan ng piso. Ang inflation, patuloy at mukhang walang ginagawa ang gobyerno. At sabi nga sa survey, 74% ng ating mga kababayan ay hindi happy na may ginagawa ang gobyerno sa inflation. Hindi po totoo na walang magagawa sa inflation. Ang talagang dahilan kung bakit tayo merong inflation, una-una sa pagkain. Kasi yan po talaga yung tumataas. At kaya naman po, tumataas ang presyo ng pagkain, hindi po tumataas yung productivity ng mga magsasaka. Ang kailangan po nila talaga, buhusan ng suporta para sa hybrid variety, para sa pataba, para sa insecticide, at iba pang mga technical support na hindi naman po ibinubuhos ng ating gobyerno. Ang tawag po dyan, supply side driven inflation. So meron po talagang po pwedeng gawin, hindi lang ginagawa. Bakit? Kasi ang pera natin nauubos sa korupsyon. Yung presyo ng langis at gasolina. Hindi po totoo na powerless tayo. Kasi ang bansang China, India, Turkey, ang ginagawa nila, nag-aangkat sila sa Russia. Tayo, balibasa, sunod-sunuran kay Uncle Sam sa mga Amerikano, ay may sanction yan. Hindi tayo bibili ng mas murang langis at mga iba pang gasolina sa Russia dahil meron siyang sanction na inimpose ng US. Isinulong kong universal healthcare para tayo magkaroon ng libreng gamot at libreng paggamot. Anong ginawa? Sinasabi meron daw hindi nagastos ang PhilHealth na bagamat ang batas na isinulong ko ay nagsasabi na lahat ng pondo ng PhilHealth dapat ibigay bilang benepisyo ng mga members o di naman kaya para pababain ang contribution ay ibinalik sa gobyerno. At ngayon, yung pagbalik sa gobyerno, gagamitin pa sa Maharlika Fund. Isusugal pa dahil ang Maharlika Fund naman po, wala talaga yang garansya nakikita ang pondo. Pagdating naman sa relasyong panlabas, kinaladkad na po tayo talaga sa gera ng PBBM dahil bigla siyang bumalentong at sabi niya, from an independent foreign policy na sinimula ni Presidente Duterte na di umano ipagpapatuloy niya, at least nung siya'y kandidato pa, yan ang sinasabi niya, ngayon po, kalaban na tayo ng China.
Hindi ko po maintindihan talaga kung anong dahilan bakit gusto niya girahin ng China. 1.4 billion ayaw nang pumunta sa Pilipinas kasi tinatrato natin ng mga Chino na bilang kalaban. So bagsak din ang ating turismo. Parang bumalik na naman ang krumal-dumal na krimen dahil mga kriminal hindi na natatakot. Dahil parang wala ng kamay na bakal na nagpapatupad ng batas. Balik na naman po full-time. O kita nyo, yung pinakamalaking nahuling droga di umano sa aligtagtag. May narinig na ba tayo dyan? Ano naman ang pagyayabang niya? The biggest drug haul na hanggang ngayon, una-una nagkulang pala. Pangalawa, wala pang nakakasuhan hanggang ngayon. Siguro ang pinakamagandang balita niya na ipagbabawal ko ang Pogo. Pero dahil dalawa sa kanyang gabinete ay talagang yan ang inaasahan na negosyo, ang advice ay huwag na yang ipagbawal, i-regulate. Pero sa totoo lang po, there's no such thing as regulating an illegal business. Ano ibig sabihin ko? Sa China po, bawal yan. Eh bakit natin pinapayagan yung isang kriminal na bagay sa China na gawin dito sa Pilipinas? Ibig sabihin, lahat ng gumagawa ng Pogo, kriminal yan sa China. Kaya nga ang gusto talaga ng China, ipagbawal na ang Pogo. May dalawa pong miyembro ng gabinete na yan po ang hanap buhay. Kaya hindi po yan mangyayari. Clue, sila po ay may kinalaman sa pagpapatupad ng batas. Okay? Yung mga ayuda galing naman sa taong bayan yan. Pero nangyari sa ayuda, ginamit pangkalap ng pirma. Ginamit na para kumalap ng pirma doon sa kanilang Politicians Initiative, abay, binawasan pa. Yan po nangyari dyan sa Davao del Norte na ngayon marami nagreklamo at sigurado ko hindi lang po yan nangyari sa Davao del Norte. Bakit ka pa pupunta ng SONA? Unang-una, alam mo namang walang naging achievement sa 2 taon. Pangalawa, alam mo naman na lalong lumala ang buhay sa 2 na taon na nakalipas. At pangatlo, bakit ka pa pupunta sa SONA na alam mo naman nung lahat ng mga gains sa Duterte administration para nawala na parang bula? Bakit ka pa makikinig sa plano ng presidente? Alam naman natin, iba nagpapatakbo ng gobyerno. Si Lisa at si Specker. E di sila na lang ang pakinggan natin dahil mukhang sila naman talaga ang magdidikta kung ano mangyari sa gobyerno. At anong nangyayari? Ayan, ang mga smuggler, pinoprotektahan. Ang mga kurap, pinoprotektahan. So yung mga nagsasabi na dapat umatin si Inday Sara, of course not. Pribilehiyo, karapatan ng kahit sinong opisyalis ng gobyerno kung umattend o hindi. At kung sa tingin nila na aksaya lang sa panahon yan, tanggapin. Mas mabuti nang wag mag-attend at maging designated survivor. Nek-nek ng mga nagagalit sa desisyon ni Inday Sara. E di mag-Vice President din kayo.